So, good afternoon, class. Good afternoon, sir. For those who don't know me, I am Michael Vidal Jr., your student teacher for today's session. So, before we start, let's have activity. So, based on the picture, what does it illustrate? Okay, Miss Sibyal. Based on the picture is kana ang the difference between traditional and modern na type of agriculture. Okay, advance for Miss Sibyal. Okay, so the picture shows or illustrates the difference between traditional and the modern agriculture or farming. Now I have a few questions here. Number one, please read everyone. What modern machines or tools have you seen farmers use in the field? Okay, so Mr. Mungado, answer number one. Modern machine tools so of course based on the picture dito ang mga based on the picture na dito ang mga drones, mga sensors to detect the kung daot ba imo kuan imo plants na imo tanom or na may mga pest na kuan nakuha sa imo tanom para knowing na sa doon na kan or easy to use na kan. Yes. So makita ninyo sa pictures no, ang modern machines or tools nga naa dito is nanay drones para automatic dito na mo fertilize sa mga tanong or naay mo display sa mga tanong. Number 2, Mr. Shano. Oh, Do you have any idea? how do you think technology can help farmers produce more food with less effort? Of course, we're in technology era. Siyempre, ang ginagamit ko sa mga modern farmers is magamit sa technology, which means isang less effort kada sa mag-produce nga product sa farm. Which is kanang mas productive, para mas quality ang mga Yes. So advance for Mr. Shano. So the more you integrate technology to farming, so the less the effort, but the more it is efficient. Number 3, Miss Bukid, do you have any idea? Can you name one example or technology like drone structures or apps that is taken in farming today? So yeah, dito sa mga examples kaya dapat I have an example like kanang kita sa humay, kanang register, kanang pang-ani. Yes. So di ba instead na magayap sila like sa mga labor kay ana. So para mas madali ay mag-harvest, magamit na lang sila sa technology. Okay, so thank you. Advance for Miss Jika. Now to formally start our discussion, naroon tayo activity, which is all you have to do is first I will divide the class into two, 1 and 2 para dalihan. So all you have to do is nakabot ang dire traditional farming and also modern farming. So when I show you a picture, ikuha lang ninyo kung modern ba sila or traditional sila. Okay, let's start. First picture. Una na yun ha. First picture. All you have to do is raise rahang. Pwede hatag natin sa modern na ha. Okay, 3, 2, 1. Okay, una si Mr. Shano. So, anong modern man? Well, based on the images, sir, it's modern farming because that's drone and machinery na ginagamit para sa farming na essential na mas effective na lang Okay, very good. Relax for Mr. Shano. Another. 3, 2, 1. Okay. Miss Sibyal. Mrs. Sibyal. Gano'n mo kayo Traditional kay kung try makaya ni Kuya nga ikapon dito ang lugar para
for Miss Vanessa for her idea. Another picture. 3, 2, 1. Okay. Mr. Shano. I-predict mag Mr. Shano ang picture siguro. Well, it's a modernized farming, sir. Okay. It uses, makonsider sir, makonsider siya sa kadron. Kasi yung equipment siya ay, siyempre, unlike mga tao na kanyang mag-harvest, then gamit sila drone ng mga machine, o mga equipment para mag-drone. Okay. So, give hands for Mr. Shano. So, that's right. Modernized na si Datumod kay ang harvester ni Ja is nagamit na si Ja kanang machines. Ay! Sorry. So, ana. O, na yun kan. 3, 2, 1. Okay. Yes. Traditional kaya ginagamit ito sa habang mga pamilitaan na kanang kuan na dito kani basic ra ba ang pagkuan ba ang kabawan mura gyud sa ilang ano. Yes. And the last picture. 3, 2, 1. Mr. Shano. Modern farming, sir. They use drones to spray fertilizers or either pesticides. Okay. So, kasabot na ba kung sa'yo atong i-discuss ni karon or atong topic? Nana ba yung mga idea? Guys, out class. Yes sir. Okay. So, our discussion for today is about modern farming trends. So, what is modern farming? So, modern farming is the integration of technology in agriculture or in farming. So, it emphasis on precision. Our discussion emphasis on precision farming and smart system. So, it optimizes resources and also decision making. Adoption delivers measurable gains in efficiency and sustainability. Tungod kay automatic na ang pag-input sa mga fertilizers, sa mga spray, mga pesticides. So, efficient na sila and also sustainable. So, what are two types of modern farming? One is precision farming. So, when we say precision farming, Miss Irene, do you have any idea about precision farming? So when we say precision farming, kani siya ang like pag manage ka o isa ka farm, ano yun siya, pero gapon din siya og modern kay magamit maghapon siya og technology so para mapadali ang mga work sa like para din na magamit kayo ang mga manpower ba. So, you want from Miss Irene? So, mo tayo tinawag nga, dili na need mo kuha og manpower dito. Kaya tungod kay automatic na sila. So, ang precision farming tuon is kanang the ability of the devices to deliver or input any processes within the farm. Like for example, mga input is fertilizer, applying fertilizer. So, with the help of technology or precision farming, sidya na ang mag-calculate kung pilay fertilizer na pilay amount nga fertilizer ang i-apply sa dito nga mga plants. Or like for example, mag-apply kag pesticides. So, ang precision farming na ay mga technology nga mo identify bitaw mga pest, mo identify og pest tapos kana nga mga data or kana nga identification automatic na nga kaning ikuan bitaw ang data i-process ang data para mag-applyan sila pesticides nga suitable or angay ra ato nga pesticides. So, kasabot na ba sa precision farming? Yes sir. So, summary lang sa precision farming, it is an input to precisely kanang
observe, measure, and respond to data sa imong farm or sa imong field. So the key technologies sa precision farming are GPS guidance, variable rate applicators, drones, and advanced sensors. So nag-integrate yan sa IoT networks, which is magkulit sa data sa fields. Like for example, ang sensors na sense nga specific nga pesticides. So ang himuon sa IoT is ang kanang data i-deliver sa computer aided machine tapos i-process na pag not hours lang nga kuan maka-apply na din sa pesticides nga suitable ato nga specific ato nga pest. So nakoy machine learning at AI analytics mo tong automatic na siya mo analyze unsa na pest unsa needed nga fertilizer. So automatic na siya mo analyze para dili na bitaw kita mismo mo-observe pa sa plant nga ay kaniday ang pest, kaniday ang sakit, kaniday ang kulang sa plant. So with the help of precision farming, dili na ka-need og ikaw pa mismo or mag-need pa kag manpower para i-observe ang plant. Kaya na automatic naman siya. So kasabot ba sa technologies nga ginagamit? So examples dire is GPS guided tractors. So ang tractors naa na sa GPS, which is malocate na nimo kung asa dapat sa field ang ijang dapat anihon. Like for example dire dabong pa sa pikas is pwede na harvest. So with the help of precision farming or GPS guided tractors, so pwede na sila ma-specify nimo asa yung harveston na area. So also drones for field mapping. Mao ra gyapon sa GPS guided tractors. Pero kani field mapping is i-evaluate nimo ang field bitaw kung unsay structure, unsay kanang porma sa field para pag kuan nimo pag landscaping is dali ra nimo ma-map out or ma-plan ang unsay porma sa imong field. Napod tayo direct soil sensors for nutrient and moisture monitoring. So, katong ingon ako ganina nga nasa ability nga mutra kung unsay specific fertilizer kulang sa tanom, unsay acidity, moisture content. So, nasa kanang ability nga mo analyze kung unsay angay or unsay kulang sa field. Yes. Nasa din mga sensors. Variable rate technologies. Kung yung variable rate technologies is i-analyze ang taga-isa sa variable sa imong field. Taga-isa ka-plant. Nasa din ability nga i-analyze ang variability sa imong field. Dapat tayo data analytics for yield prediction and resource planning. So, motong akong gingon ganina nga precision farming na technologies nga detect nanay mo analyze na si Ida nanay commission sa pag-collect sa data. Yes. So kasabot na ba sa precision farming class? Okay. The benefits are of course higher crop yields, reduce input cost kay tungod kay dili naka kanang mano-mano bitaw ang pilay butang ni mga fertilizer kay tendency dili masayang ang imong ibutang or i-input nga fertilizer or pesticides tungod kay ma-analyze naman sa technology kung pila ay needed sa plant. Of course, lower environmental impact tungod kay integrate ng technology unlike sa kanang traditional nga ratsada mo yun dili maging precise nga kana kuan kay with talking about manpower is dili ko kita ingon nga maka-analyze nga kung nakas trabaho kini ra gyud mga trabaho di ba ano so sa mga animals ko di ba magamit aya kuan so it reduce environmental impact. Lastly is improve decision making for farmers.
tungod kay dili na ingon nga that's right, dili na ingon nga mag-collect pa ka, mag-conserve pa ka bilang adlaw tungod kay nanay provided data. So dali ra kan, one click lang nimo, naa na kay data tapos nana kay kuan na nga solution kung sa imong buhaton. Now, the implementation challenges is adapting advanced system faces barriers such as high upfront cost tungod kay ang technologies labi na sa mga sensors or mga Developing country pa sa yes, labi na sa Philippines kay developing pa. Maglisod pa ta acquire sa mga automation ng mga machines, may mga IoT ng mga machines. So, di ba? And also limited connectivity. Tungod kay kung may signal, labi na dire kay developing country pa, may signal or mabagyuhan man ka dira. And also skills gaps among farmers. So mo po na yung challenges kay tungod kay mabiyaan na ang mga traditional nga farmers. So na dito. Dili po tanang farmers. Thank you sa dili ngon nga kana knowledgeable na sila anak nga makaingal kan sila nga sorry ubit ko na dito sa diba? Okay, sige ulit. Needs pilot programs, trainings, and phase investment models. Tungod kay dili naman ingon nga katagal ka ng machines niya, gamiton na rin mo. Need pa gyud og programs or trainings para anak ng mga machines. Okay, what if instead ng mga tanong mo isprehan, mga tao na yun ay ipag-isprehan. Diba? Yes. Okay. Kasabot na ba sa implementation challenges sa... Okay. Now let's proceed to the second modern farming or agriculture. So, isa na diri ang smart agriculture. When we say smart agriculture, Mrs. Dumangas, Miss Dumangas, Mrs. Lai. So, kaya kagain na sir kay Precision farming is one sila involved sa input. So, Yes. precision is the output. Smart farming kay dili ang ginapa ng soil, ang climate, o ang iba magamit siya ng mga sensors. Ini si just for improve na siya. So, called smart farming is digital agriculture. Okay. So, makaingon ta nga ang ganina is input tungod kay ang isang trabaho is but dili ta makaingon nga output ang smart agriculture. Ang trabaho sa smart agriculture nag-integrate gyapon sa technology or IoT, nag-integrate gyapon sa IoT, but ang iyang main purpose is connectivity within the farm. Yes, mag-monitor. So ang smart technology is mo ni ang smart farming is mo ni ang mga sama for connectivity, IoT, mga automations, sensors, mo ni sila. Mga scanners para automatic na bitaw ang management or ang decision sa fields nimo. Ang kalayan lang nila sa precision is ang precision, Mr. Mugano, ang precision ang precision is about input. Ang precision is about input, while ang smart agriculture is about connectivity within the fields. So, kasabot na ba sa smart agriculture? Okay. So, key features need the IoT devices, smart sensors for soil, water, and climate. Diba? Kung sa'yo kalahian din nila sa key features kung sa kuwan, nga namay answer na ay namang po yung sensors ang precision na ay IoT devices para sa water and climate. Sa day kalahian, Mr. Jano. Well, they have different similarities. Kung may similarities, sir, ang similarities nila is kasi mga sensors na gamit. Yes, mga similarities. Well, ang difference, sir, is naka-specific sila sa monitor. Yes. Ang one, sir, ang precision farming, sir, is pag yun yung data, naka-focus sa input,
Yes. While ang smart agriculture is naka-focus siya sa monitoring, sa scanning, sa pagpapalagay sa mga i-mention mo sa earlier na tawag sa productivity sa farm, sa field. Yes. So, sakto ba si Mr. Shano? Yes, sir. Miss Jill, Galindo, sakto ba? Si Mr. Shano? I agree. Yes. So, precision is about input, right, Mr. Shano? Yes, sir. And smart agriculture is about Activity and sa mga tawag activity. Kay, naalang ka diri sa imong office, monitor. mamonitor nimo ang fields. Tama ba, Mr.? Okay. So, cloud-based farm management system, sumod guys sa internet na sila. Ang data nga makolek sa field through internet, bisa naakas laing planeta. Oh, ma-acquire diha mo nimo ang data nga gikan sa field. So, ang kuan dira, ang pinaka benefits dira is ang management sa imong farm or fields is pwede kanang efficient na tungod kay pwede ra na as office ma-manage na nimo ang imong field. So it also integrates mobile apps for remote monitoring and control. Di ba na karon mga mobile apps nga like for example, CCTVs. Di ba na mga mobile apps karon nga mo-connect sa CCTVs? Yes. The same as sa smart agriculture. So naanay mga sensors, soil sensors, fertilizer analysis nga devices nga naana si J apps. So dali ra nimo monitor tungod kay everywhere, anytime ma-manage nimo. And also, the key features is AI powered predictivity and analytics. Tungod kay AI powered na siya, so dali na siya or automatic na siya pag-analyze sa data. Like for example, unsay kulang dira, unsay kulang sa imong tanong, either automatic na mukuan mo hatag sa data nga moisture or water ang kulang, nitrogens or any fertilizers. Nasabot na ba sa key features class? Okay, ma'am. So, the benefits are real-time monitoring mo itong ang giingon ganina nga nakas mo business mo or naghidaay na sa mong balay, ma-monitor gihapon nimo ang fields or farm kay mong gi-handulan or gi-manage. Second is efficient resource management. Tungod kay dili na ka mag biyahe pa or field trip pa ka para makuha ang mga data or para ma-manage mo ang imong farm. Third is early detection of pests and diseases. Tungod kay AI powered na sila. So gamay lang symptoms sa plants. So ma-detect na dayon, di ba? Powerful kayo ang network. Kay bisan pag ang picture nimo hayap, pwede ni ma high quality, pwede ni mapa-enhance ang dyan quality. So with the help of that, dali ra kan ang pag-detect sa mga future ng mga pest or mga disease nga wala pa ni kalat pero present na. Lastly, better market integration and supply chain management. Tungod kay nagkuha naman sila Quality ang mga product. Isa pa dira, quality ang mga product. Naana sila connectivity sa markets. Tungod kay nag-integrate naman sila IoT or network. So dali ra kan ang pag-manage sa supply, ang input ug output sa imong product. So dali ra kan pag-track sa imong delivery sa imong product, dali ra kan pag-supply sa market na technology nga nag-aid nimo kung asay dapat kanang deliveran nga mga markets. So dali ra kan in terms of connectivity in economy. So conclusion is precision farming and smart agriculture are dili na sila separated. Pero na sila isa-isa na trabaho. Precision farming is about inputs.
kung unsay inputs and also outputs. Kung unsay angay inputs like fertilizer, unsay kulang, and also outputs. Kay si Jamay mag-produce kung unsay kaning si Jamay mag-produce og mga datas na unsay angay buhaton. Kung naranas nimo og unsay mo kung angay buhaton basta kay ang data naaladaan. Ang smart agriculture is about connectivity. Nanay mga sensors, mga Siya may mga AI. monitor mo ng yes. Precision farming is about inputs and outputs. Smart agriculture is about monitoring and management. So, sabot understandable naman class ang two major types of modern farming. Now let's have an activity. So I have 4 boxes here. S is for smart. P is for precision. So I'll divide you into 2 groups. So group 1, group 2. So all you have to do is mag-line na mo. Mga riddles. Riddles niya. Napaka mo sa riddles? Yes. So so dili na gid mga considered nga maka-cheat pa mo guys. Shuffle na ni. Dili mo ha. Naay 40 items diri nga riddles. 40 items. So ang inyong buhaton is magkuha mo sa riddles, inyong i-segregate kung asa sila. Smart or precision. Pero di mo kamalo, pwede mo mupas. Balik po mo. Pero kung kapili, perfect ko ka. Pabutang, tapos next na po. Ay, sa isa lang. Pwede mo mupas. Pwede na, ay, isa lang. Isa ka. Isa. Oh, libot. Libot na po. Okay. That's all. Ready? Get set. Isa lang ha? Go! Libog no, wala na mati. Wala na minaw. Kay, ang smart farming na ba o precision kay mga maura. Taga-isa ninyo na masalalay ang coins sa inyong grupo. Kani si Jen, kalulahan yun eh. Siniduda na. Sige. Similado. 3 minutes left. Ay ba? Ang inyong points, depende kanang pila inyong na depende pila, correct na po. Dili, may balaan man. May balaan kung kanatuan. Okay, 2 minutes. Grabe Melanie. 20. May naman, maka 20 ba? Maka 20 points mo. Sige. Uy, itarong. Go.
Sipok na sila! Uy, dili mag... Uy, pag ano? Halalan ko to. Uy! Pwede na kang basahan, no? Ano na lang? Alright. Zingrino, dili mamili. Wait na time. 1 minute, 50 seconds. 50? Balik din ka lagi. Enak ba tayo? Enak ba tayo? Uy, ang basa. Libog siya. Huwag na. Kasi sunod smart. So, magtuloy. Kaya, ay, nagawas mo tayo kung mag-discuss na sa smart, no? Ako ba sila existing kalahit na? Kanang... Wah. Sige, pagbubuo. Kita ko na yung kanang sa Eagles, di ba? Napansin ninyo na yung numbers. So, taga-hubot ninyo yung ikuha ng numbers para makuha na ito ba? Basa ha. Ang numbers tapos basa. Sige. Asa mo na yung sige, yung number. And the one that helps from is there to data Ay, sabi mo, kung tarang mo. precision. Precision? Oo. Number, 30. I'm the one that helps reduce cost without the resources are lost. So precision. Okay. Uy, gusto na lang sa quiz. Ba't dito ba itong mas quiz, no? Thing that saves seeds, I give exactly what the heart needs. Precision. Okay. Sorry. Okay, precision lang. And the system Pwede magbasa na. Dili to reading number kay. Sige, sorry. With 20. Wrong. Precision. Correct. 3 points, 3 points na, no? Number 18. 18. Precision. Yes. Siya, no? 38. Precision. 38. Precision. That is 21. That is smart. Masahan daw. I'm the one that helped detect. Three daw. Smart. That is smart. Basta. Basta ka ganun action word na gano'n. I'm the one that